Hello, kumusta mga ka-Forex? So once again, welcome to my live video, ano. So in this video ay ituturo ko po sa inyo paano ba mag-withdraw, no, dito sa KVB. So by the way, nasa KVB ako ngayon, isang reliable broker, no, UK based ito. Okay? So kung sakaling gusto nyong mag-trade, so pwede nyo akong i-PM, na direct message nyo na lang ako, na para mag-guide ko kayo. So RM ako rito, so pwede ko kayong matulungan, and at the same time pwede rin tayong tawag dito, magkaroon ng collaboration, ano, dahil nagde-develop din po tayo ng expert advisor para automated na yung ating trading. Alright, so today's video po ay paano ba mag-withdraw dito kay KVB. Okay, so dito ang ginagamit ko po ay USDT. Okay, ang gamit ko ay coins.ph. So titingnan po natin, ito po yung coins.ph ko. Okay, so meron siyang laman na 1092 sa mga crypto to. Okay, every time na may butal nilalagay ko rito sa XRP or mga other coin na. Pero yeah, so 0 po yung peso, 0 din yung USDT rito. Ayan, walang laman yung USDT. So ngayon, gagawin po natin ay magwi-withdraw tayo rito sa KVB. So gagawin nyo lang po, i-withdraw ko tong nasa wallet ko, no, available ko na sa $24. Okay? So kailangan lang, ang gawin lang po natin ay una, ilagay po muna natin, iset po muna natin kung saan tayo magwi-withdraw. Sa fund po yan makikita. So click nyo lang yung fund. Okay? Tapos dito mag-add kayo ng bank account kung ang ginamit nyong method sa pag-deposit ay bank account. Yun din po yung gagamitin ninyo sa withdrawal. Okay, malinaw po yun. Ako kasi ang ginamit ko sa deposit, USDT. Kaya ang ginagamit ko ngayon sa withdrawal, USDT rin. So lahat naman ng broker ay ganun, ano, parang refund yung dating niya. Pero pag alimbawa na nalampasan nyo na yung dineposit nyo, pwede na kayo mag-withdraw any method. Pero kailangan nyo lang po siyang i-enroll. So dito, nag-enroll po ako rito sa crypto. Yan, crypto wallet. Pwede kayo rito mag-add. Okay. Wait lang po, no. So ayan po, no, crypto wallet. So meron akong TRC USDT, ang network niya TRC20 or Tron. Okay, nilagay ko lang dito. So meron din akong BIP20, USDT BIP20 network. Kasi ito, wala tong charge, libre to. So dito sa TRC20, merong charge na $3, ano, pag mag-withdraw ka through coins.ph. So nagdagdag ako ng BIP20. Okay, so anytime naman pwede ka magdagdag ng crypto address mo rito. Okay, so kung halimbawa naman ang method mo ay bank, magdadagdag ka lang dito ng bank account mo. Okay, click mo lang yung bank account, enroll mo ngayon yung account mo, yung bank mo na ginamit mo sa deposit method mo. Okay, add bank account. Okay, malinaw po yan, no? Since po crypto ginamit ko, ang dinagdag ko ay crypto wallet, USDT. Okay, now, balik po tayo rito sa dashboard. So, magwi-withdraw ako rito, itong wallet ko na 24. By the way, ang minimum withdrawal kay KVB, napakaganda kasi $10 pwede mo na i-withdraw. Okay, so i-withdraw natin yung $24. Okay. So, withdraw. So, 24.48. Okay, 0.48. So, 24 na lang. Ayaw pumasok nung butal, ano. So, $24. Pipiliin ko ngayon yung BIP20 network. Okay. Yan. So, tuloy po ako. Okay. Naghang ata. Okay. 24. Hindi pwede yung butal, ano. So, after that, i-click nyo lang yung next. Ganun lang po kadali. So, then, click done. So, yan guys. Withdrawal request ay pumasok na, no? Ito, withdrawal request. We have received your withdrawal request, 24 USDT. USD. So, magantay na lang tayo na pumasok yun sa coins.ph natin. At lahat pong notification, lahat naman yan ay makikita nyo rito. So, ito, ano ba ito? Nag-transfer ako ng $3.25. Okay.
ano pa. So, yan, may withdrawal din ako 100. So, mabilis lang, pumapasok din kaagad. Na. So, ganun lang po kabilis yung withdrawal natin dito. So, napakaganda rin ng dashboard natin. Kung titingnan nyo, talagang pindot-pindot na lang, ano. So, napaka user-friendly niya. So, yan po yung ating dashboard. So, punta kayo ng menu. At yan, makikita nyo kung gusto nyo mag-copy trade. Click nyo lang yung copy trading. At least meron tayong additional na information, hindi lang withdrawal. So, magse-search lang kayo kung ano yung gusto nyo i-copy. So, ito yung aking copy trade. Search natin dito yung rest principle natin. Okay. So, ito po yung ating copy trade. Okay. Right now, ang live profit niya na ay $120. So, tumatakbo siya ng within 2 weeks pa lang. Okay? So, sana po ay consider nyo ta copy trading. So, pwede rin kayo mag-copy. Any signal provider na nandito, pwede kayo mamili. Okay, ganun lang po siya kadali. At kung gusto nyo mag-register sa KVB at gusto nyo matuto ng trading, lalagay ko yung link at i-PM nyo lang po ako or mag-leave kayo ng message sa YouTube channel ko or mag-iwan din ako ng link doon ng aking Facebook para directly ma-PM nyo po ako. Okay? So, malinaw po ba yan? So, balik ako sa dashboard. IB dashboard. Alright. Alright, tingnan po natin yung notification. Okay, withdrawal successful. So, $24. So, yun. Check natin kung pumasok na sa coins.ph natin. Ha? So, punta tayo sa coins.ph. Alright. Okay, wait lang. So, dami nagka-pop out, no? So, yan, guys. Pumasok na po. Tingnan natin sa portfolio, USDT. So, nandito sa coins.ph, kung gusto nyong gamitin to, ayan po, pumasok na siya, no? 1374, yan, 24 po. So, walang fee, ano? Libre lang yung pag-charge. Ngayon, paano natin mako-convert yan into peso? Click lang natin yung USDT, tapos i-sell lang natin. Okay, sell natin. Tapos, max natin, i-sell natin lahat. Then, ayan, confirm po natin. Alright? So, yun, go to portfolio. So, ngayon po ay pwede nyo na siyang i-cash out, no? I-withdraw nyo. So, pag i-withdraw po, dito sa coins.ph, click nyo lang po yung cash out. Okay? Tapos, pili kayo kung anong gagamitin nyo. Ako usually, Gcash ko pinapasok. Tapos, magkano yung balance natin, max out natin. So, 3.5. Palagi ako nagtitira ng butal, ano? Para ipasok natin sa, 1-2 lang pasok natin. So, yung butal ipapasok natin sa crypto savings natin. Okay? So, ngayon ay next lang po natin. Okay. So, send po natin siya. Alright. So, 1-2, then confirm po. Alright. So, ayan po. So, may 10 pesos na charge na pag-transfer sa GCash. So, tingnan po natin, portfolio natin. Okay. So, yan. Nailabas na natin sa GCash po natin. So, ganun lang siya kadali, no? So, meron akong butal na 153. So, pasok natin dito sa XRP. At least, meron tayong mga natututunan, ano? So, i-max po natin yan. Buy natin ng XRP. Okay, alright. So, ayan, meron na tayong na-isi-save na crypto. So, ayan lang natin kasi over time, maaaring tumaas po yan. So, that's it guys. So, ganun lang po siya kadali. So, tingnan natin sa GCash kung pumasok na siya. So, yun guys, pumasok na siya, no? Okay, from coins.ph 1,200 cash in. Okay. So, yeah guys, ganun lang po kadali. So, from coins.ph, nilipat ko siya dito sa GCash. Okay? So, sa GCash naman, kung gusto niyo naman mag-invest, no? Mayroon na rin silang crypto.
Okay, meron na rin silang crypto. So, pwede kayo rito mag-invest din. Okay? So, kasi dito ngayon ay talagang patok na yung digital currency, ano, and investment. So, kaya wag tayo magpapahuli, guys. So, talagang trading na ngayon yung, kumbaga, pwede nating, ano, no, makunan ng another basket, another source of income sa trading po. So, yeah, before po ako mag-end, tapos na yung ating withdrawal tutorial. Ito po yung ating trading account. Okay. So, running po siya. Okay. Kung titingnan natin, profit naman siya. Ngayong araw, $10. Last week, magkano profit niya? $114. Okay. Last month, 134. Okay. So, yeah. Guys, kung gusto niyo matuto ng forex trading, magbasa ng chart and everything, PM nyo po ako, ipopost ko po ito sa aking YouTube channel, and hopefully na makita ko kayo sa aking forex class. God bless everyone. Happy trading.